Mahuman dyan. May pang-intro ka na, diba? Oh. Huwag mo na lagyan ng may Okay, magsisimula na tayo. Since ngayong araw na to, nandito si Marie sa amin. Representing, come on. So, supposed to be lingkod sa dali. Supposed to be, yung vlog na to ay gagawin niya sana last year. Di ba, bago pa lang kaming nag-meet. And then, hindi lang siya yung maraming katanungan sa akin, kundi yung isa sa mga katanungan ay from our followers, Dadkoski Familia. Naputo yung ating pa-intro dahil gumising si Inday yon. And of course, hindi pwedeng maputol kahit nagising na si Inday yon. Kailangan nating ituloy yung ating interview para malaman natin kung ano talaga yung, alam nyo na kung ano yung mga katanungan nyo sa akin. So, ngayong araw nga guys, ay nag-prepare nga ako ng hindi naman sobrang dami. Light lang naman ng mga question. Ito ay galing sa mga followers ni Je, na mga nakita ko. And syempre, yung iba ay medyo mga personal. So, okay lang ba yun sa'yo? I will try my best to answer. Okay, so ngayon, start na natin okay? Okay, ready! Ang unang question ay, kumusta ka na? Kumusta na si Jerlyn ngayon? Kamusta si Mama? So, yung unang tanong ni Chucha. At of course, I know some of you are asking, how am I? At nagtatanong din kayo bakit hindi ako masyadong nagbablog since 2024. And ang katanungan ay, ang kasagutan ay, guys, winter dito sa amin. Okay naman ako, but minsan lang talaga ay hindi natin hindi natin maiiwasan na madidepress tayo, especially winter, napakalamig, hindi ka basta-basta makakalabas sa bahay. Yeah, gusto niya rin sumagot. Okay ka lang, Day? Ay, totoo yan. Yung mga ganyan, lalo na ngayon na winter, lalo na sa mga, hindi marunong mag-commute dito. Sobrang hirap niyan, guys. Tapos, malamig, maraming snow. Hindi siya ganun kadali, masyadong slippery pa naman. So, yes. Hindi ganun ka-easy ang buhay dito sa abroad, hindi gaya dyan sa Pilipinas. So, ayun na nga, tumungo na tayo sa next na, talaka, wait lang. So, ayun na nga, tumungo na nga tayo sa next question. Ang next question ay, kumusta yung buhay mo na may apam, na may 2 anak? Siguro na naiisip nyo guys na pag may asawa kang afam ay okay na yung buhay mo. Kasi nakapag-asawa ka ng afam, meaning maraming pera, tapos hayahay na. But sa totoo lang, hindi naman lahat ng Pilipina or tao na nakapag-asawa ng afam ay okay na talaga at hayahay na yung buhay. But in my case, okay naman ako guys. Kasi nga, alam nyo naman, nakikita nyo naman sa vlog namin na supportive talaga yung aking asawa na si Mihaw. Though meron lang siya may pagkakulit-huy minsan. Bitaw, but okay naman. I'm fine and I'm handling very well my 2 kiddos. At kahit nadidepress ako at nai-stress, but pag makita ko yung aking mga anak ay nawawala yun siya, guys. Maganda yung sagot mo, totoo yun. Pero ngayon, may nabasa na naman akong isang question sa mga followers mo, actually dun sa mga comment. Ang nabasa ko dun, kung nape-pressure ka din ba na mag-learn ng language dito? So, Lily, nape-pressure ba si Mama na mag-learn ng language dito sa Poland? Yes! I'm very pressured! Guys, may pressure ako kasi alam niyo, marami akong nababasang comment. Hindi lang dahil sa inyong comment, kundi si Matt ay laging nagpo-Polish. But I know guys, it takes time to learn. But I will try my best someday. Someday, not now, you know? If I'm not willing to learn, I will not learn. But the answer is yes, I'm pressured because here in Poland, not all people here speak English. Hindi dahil sa inyong comment na pressure ako, no? But dito, as a Filipina living here in Poland, na I know what is my situation here, I also really want to learn Polish. So, if I learn Polish, my life is easy. I can speak to the neighborhood, I can go to shop alone, I can speak to those people whoever I want to speak. Kasi nga, nandito na ako dito na yung buhay ko. So I really wanted to learn Polish language.
Pero sobrang hirap niyang pag-aralan, guys. But slowly, I will really learn how to speak, you know. Nanunusblit talaga ako dahil sa sobrang daming pag-aralan sa kanilang the way ilito, napakahirap. But you know, it takes one thing at a time. Hindi ko naman siguro maano lahat, no. I cannot serve two master at the same time. So right now, maybe I will focus on what I have right now. Marami na kayong followers, G. Sure na? Iniisip ko nga kung okay ba yun. Dahil umiiyak na si Lily, dito na lang ako magtatanong, G. So, ang next question, since marami ka ng followers, ang dami na nating nababasa, ang dami na nag-comment sa iyong mga video. May mga nakikita ko doon na mga nagbabash sa'yo. Meron din nagbibigay ng mga magagandang comment o compliment sa'yo. Ano yung mabibigay mong mensahe sa kanila? Both! Sa nagko-compliment at sa nagbabash amin. First is to all our bashers. I am so thankful that you are watching our vlog. Oh my God! My baby is crying already! What do you want? Mama, you want Dodo now? But before Dodo, I will answer your question, guys. So it will be finished. So guys, ang aking sagot is for all our bashers. I'm so thankful for you guys dahil binabash nyo ka. People who concerned to me, to my family. And I'm very thankful sa lahat ng mga nagko-comment, nag-a-advise sa akin about life, and sa lahat ng nagmamahal sa amin. Of course, sa lahat ng aming followers. Though, hindi lahat ng aming followers ay nagmamahal, no? Kasi nga maraming ang basher. But, yung aking masasabi ay, I'm still very thankful dahil nandito kayo sa aming page.